naman ng National Security Council na may 3 dating kawani ng ating gobyerno na nag-espiya para sa China. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edley Gabok. Saang ahensya raw nagtrabaho itong mga sinasabing espiya? Well, Jiggy, ayaw sabihin ni National Security Council spokesman Valencia yung pangalan nitong 3 ito o kung saang organisasyon sila. Basta sila yung mga civilian na assigned sa mga security agencies ng ating gobyerno. But this much we can derive from what he told us. Nagbigay kasi sila, among other things, ng impormasyon tungkol sa resupply mission sa West Philippine Sea. So from that you can derive that they're possibly associated with the Philippine Navy, the Coast Guard, the NSC, or the DND as civilian employees. So yun ang likely doon. They're more likely to be analysts or researchers of these agencies. They are not naman daw mga managers. However, they have access to sensitive and critical data. For example, ang binigay raw ng mga datos ng 3 ito dun sa China, sa kanilang mga Chinese handlers, would include intelligence assessments, mga pangalan ng mga opisyal at mga personnel ng ating security services at datos nga tungkol doon sa mga RORE missions o yung mga resupply missions doon sa West Philippine Sea. So yung mga yan daw itatawag nilang sensitive at confidential data na hindi basta-basta pwedeng ibigay, bagamat hindi naman siya ganong kakritikal pero delikado pa rin at hindi dapat inilalabas doon sa ibang bansa. Sila ba kakasuhan? Well, sila ngayon ay tumutulong daw sa gobyerno matapos silang mahuli o masukol ng gobyerno, pero wala pang sagot kung sila ba ay kakasuhan o hindi because they are now cooperating. It's up to the legal departments of these government agencies to decide on whether they will be given a plea bargain of some sort. Jiggy, ito muna yung pahayag mula kay NSC spokesman Cornelio Valencia Jr. They were able to share assessments on the security situation, inter-engagements ng Philippines, ng military natin. They were able to share list of names of military personnel and some operational secured data pertaining to RORE. So these are the things that they were able to disclose. And who else is interested in this? At Bok, paano raw na-recruit itong mga kababayan natin na maging espiya? Well, interestingly, Jiggy, sila ay na-recruit through a messaging app like yung LinkedIn na ginagamit ng maraming professional ngayon para mag-network sa iba't ibang tao sa iba't ibang bansa, iba't ibang kumpanya at iba't ibang gobyerno. Doon sila na-contact daw nitong mga Chinese case officers na kung tawagin nila ngayon at unti-unting nakuha ang kanilang confidence at unti-unting humingi ng kung ano mga datos na nung una medyo innocuous, medyo for example mga open source information na pwede mo naman ibigay. Wala namang kaso doon hanggang sa lumalim ang kanilang relasyon at kung ano na hinihingi na dapat ay confidential. So doon sila nasundot. We asked si Valencia kung paano sila na-recruit. Ang sabi ni Valencia, in all likelihood, it looks like it's through finances. Meron financial constraints daw itong 3 ito. Kasi typically, with intelligence operations, mga nagiging spies ng isang bansa are turned through, three possibilities. One is ideology, number 2 is finances, number 3 is blackmail. So yung number 2 daw malamang ang naging kanilang Achilles heel or ang kanilang weak spot. Ngayon, itong case officers ng 3 ito, mga Chinese officers daw, ay minsan ang dumalaw sa Pilipinas. Although they're not based here, they do most of their networking with these agents here through the internet. Pero they've been here at least once and they've met up with some of these people who are now accused. So sabi nga ni Valencia, as of now, these 3 supposed Chinese case officers or intelligence officers are wanted by the Philippine government. Next question is, meron bang money exchanging hands? Ayaw magbigay pa ng NSC ng peso figure o dollar figure kung magkano ang naging palitan. Pero sabi nga ni Valencia, pag mas importante ang iyong bibigay ng impormasyon, mas malaki ang halaga. Sige. At Bok, ano ang gagawin ng NSC para maiwasan itong ganitong insidente? Well, Jiggy, tinutulak ng NSC ang mga panibagong batas na sana'y
magbibigay ngipin sa ating gobyerno para pigilan itong mga foreign intervention. Ang tawag kasi nito yung FIMI, yung Foreign Intervention and Malign Influence Act. Ito'y anti-espionage na panukala kung saan i-update dapat yung mga current espionage law natin or anti-espionage laws. Kasi the only one we have right now is Commonwealth Act 616 passed in 1941. Hindi pa nagsisimula ang Second World War, nandiyan na yung Commonwealth Act 616. So ito yung panahon mo na yung mga espiya ang gamit pa mga largabista at kailangan silang makapasok sa loob ng base at magnakaw ng mga dokumento. These days, that does not apply anymore. Like what we're seeing here, itong mga intelligence officers are doing things online, networking with people online, getting and capturing information online through the internet. Among other things, you have cyber hacking, you have satellites up in the sky. So ang dami mga bagay na hindi factored in dyan sa Commonwealth Act 616. Another thing is, ang punishment for espionage in the Philippines is under the Revised Penal Code, Article 117 Revised Penal Code, which penalizes espionage with 6 months to 6 years of imprisonment. So medyo mababa ang punishment sa espionage na tingin ng gobyerno ay kailangang higpitan pa at bigyan ng mas malaking palo. Kung hindi, hindi ganun kasakit kung ikaw ay mahuli. Jiggy. Yan pong ulat ni Bok Edlingao live mula sa TV5 Media Centers. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.